Akala mo ba, tipikal na kwento lang ito ng bilyonaryo, legal wife at ng kanyang kabit? Pwes, magdalawang isip ka muna. Dito ang kabit hindi lang basta nangaagaw at ang rebeldeng anak ay hindi lang basta nang gugulo. Lahat sila ay may planong pabagsakin ng isang bilyonaryong walang puso. Handa ka na bang matuklasan ng plot twist na magpapatumba sa buong imperyo ng mga De Vera? Panoorin at pakinggan mo ito. Sa mundo ng mga bilyonaryo, ang karangyaan ay isang maskarang nagtatakip sa pinakamadilim na kasalanan. At sa pamilyang De Vera, ang katotohanan ay mas nakamamatay kaysa sa anumang lihim. Si Robert De Vera ang tinaguriang cold billionaire, isang lalaking mayaman, walang habag sa negosyo at may pusong gawa sa yelo. Sa paningin ng publiko, taglay niya ang perpektong buhay. Pwesto sa tuktok ng lipunan, bilyong-bilyong ari-arian at ang maamong asawang si Lian De Vera, ang larawan ng isang martir at ulirangginang na handang magtiis ng anumang sakit para sa pamilya at sa paboritong anak na si Ethan. Ngunit sa likod ng mga nakakasilaw na ilaw ng mansyon, may isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kanilang tahanan, si Veronica. Si Veronica ay hindi lang basta ordinaryong kabit na nagtatago sa dilim. Siya ang elite mistress, matalino, mayaman, marangyat lantarang pinagmamayabang ni Robert sa mata ng alta sosyudad. Hawak niya si Robert sa kanyang mga pasadya at mamahaling daliri. Ngunit sa likod ng kanyang mapang-akit ng ngiti at lason sa labi, may nakatagong isang madilim at malalim na adika. Ang perpektong balangkas ng kasalanan ay biglang gumuho nang sumulpot ang isang anino ng nakaraan. Si Lucas, ang illegitimate rebel twin ni Ethan. Sa kanyang pagbabalik na may dalang galit, mga tattoo sa leeg at ugaling hindi nagpapatala sa batas, binunyag ni Lucas ang mga lamat sa pader ng mga De Vera. Ngunit habang nagliliyab ang galit ng rebelding anak at nagdurusa ang puso ng legal na asawa, isang nakakapangilabot na pahiwatig ang unti-unting lumilitaw. Si Veronica ay may sariling laro. Ano ang gagawin mo kung ang kabit na akala ng lahat ay naghahangad lang ng yaman at korona bilang legal wife ay mas may malalim palang motibo? Paano kung ang bawat paghalik, pagtataksil at manipula ng elite mistress ay bahagi lamang ng isang maingat na dinisign na bitag upang ubusin at pabagsakin ng cold billionaire? Isang kwento na nag-aalab na pagtataksil, matitinding sigalot ng dugo at yaman at isang nakakagulat na plot twist na magwawasak sa lahat ng iyong akala. Handa ka na bang pasukin ang mundo kung saan ang pag-ibig ay isang sandata at ang paghihiganti ay ang tanging daan patungo sa kalayaan? Malamig at halos nakakapanindig balahibo ang simoy ng hangin sa loob ng grand ballroom ng Hyatt Hotel. Ngunit mas nakamamatay pa dito ang titig na lalaking nakatayo sa pinakagitna ng bulwagan. Si Robert De Vera. Sa edad na 45 taon, siya ang pambansang simbolo ng kapangyarihan at yaman. Ang kinatatakutang cold billionaire ng Timog Silangang Asya. Ang kanyang mga mata ay tila gawa sa walang habag na yelo at ang kanyang bahagyang ngiti ay isang bagay na bihirang masilayan ng sinuman. Maliban na lamang kung may milyong-milyong pisong nakataya, sa kanyang tabi ay nakatayo ang kanyang legal na asawa, si Lian De Vera. Siya ang itinuturing na alta sosyudad ng epitemya ng kabanalan, elegansya at purong kagandahan. Nakasuot si Lian ng isang pasadyang emerald na green na silk na gown na gawa sa isang sikat na French designer. Pinalamutian ng mga kumikislap na brilliante sa kanyang leeg, ngunit sa kabila ng makinang na alahas at pilit na ngiti sa harap ng mga kamera, baka sa kaibuturan ng kanyang mga mata ang matinding pagod at lalim ng sugat sa kanyang puso. Subukan mong gumawa ng kahit na anong eksena ngayong gabi, Lian. Malamig at pabulong na banta ni Robert habang mahigpit na nakahawak sa bewang ng asawa. Isang palabas para sa mga mamamahayag na walang tigil sa pagkuha ng larawan. Alam mo, kung ano kakayanin kong gawin sa pamilya mo kapag napahiya ako sa harap ng mga investors. Wala akong balak na ipahiya ka, Robert. Mahinang tugon ni Lian, nakatingin pa rin sa makinang na mga flash ng kamera, ngunit may panginginig sa boses. Matagal na kitang pinagbibigyan sa lahat ng kalokohan mo.
Huwag mong isipin na ginagawa ko to para sa'yo. Ginagawa ko to para sa anak natin. Bahagyang nagbagong reaksyon sa mukha ng bilyonaryo, tumigas ang kanyang panga. Si Ethan ay maayos ang pagpapalaki at nasa magandang kalagayan. Huwag mong sabihing nagkulang ako sa kanya bilang ama. Bumaling ng bahagya si Lian at sa unang pagkakataon ay tinitigan niyang asawa ng diretso sa mga mata. Si Ethan lang ba talaga ang anak mo, Robert? Bago pa man makasagot si Robert sa nakakapagpabaliktad sikmurang tanong ng asawa, biglang nagpalakpakan ng buong buluwagan. Tila nahati ang karagatan ng mga bisita nang pumasok sa venue ang isang babaeng nakasuot ng isang napakagandang pulang gown na may mataas na slit. Ang bawat takbang nito ay puno ng matinding kumpiyansa, karangyaan at kapangyarihan. Siya si Veronica, ang tanging babaeng nagawang maghari sa buhay ng bilyonaryo. Ang tinaguriang elite mistress. Hindi siya ordinaryong kabit na nagtatago sa dilim o nahihiyang magpakita. Si Veronica isang matagumpay na businesswoman, isang kilalang art collector at ang babaeng lantarang kasama ni Robert sa mga negosyo at pribadong pagtitipon. Lumapit si Veronica sa mag-asawa habang may hawak na baso ng mamahaling champagne. Ang kanyang mapang-akit ng ngiti ay may nakatagong lason. Good evening, Robert. Good evening, Mrs. De Vera. Malambing na bati ni Veronica. Ang kanyang boses ay parang musika sa tenga ng karamihan, ngunit para kay Lian, ito ay parang tunog ng patalim na pumuputol sa kanyang natitirang dignidad. Veronica, dumating ka pala. Malamig na bati ni Lian. Pilit na pinatatatag ang boses. Hindi ko alam na kasama sa guest list ang mga taong walang permanenteng lugar sa buhay ng pamilyang ito. Ngumiti lang ng napakatamis si Veronica. Hindi man lang natinag sa pambabastos ng legal wife. Ang lugar sa buhay ng isang lalaki ay hindi binibigay, Lian. Ito ay kinukuha at bukod doon, narito ako dahil ako ang formal na inimbitahan ng board of directors. Hindi ba, Robert? Tumingin si Robert kay Veronica at sa unang pagkakataon ngayong gabi, lumambot ang kanyang matitigas na mata. Veronica is right, Lian. She represents the bagong investments venture ng De Vera Enterprises. Magkaroon ka naman ng kahit na konting professionalism. Parang pinasakitan ng puso ni Lian sa pampublikong pagtatanggol ng asawa sa kabit nito, ngunit pinilit niyang itaas ang kanyang noo. Habang nagpaalam si Robert upang makipag-usap sa ilang mga senador at dayuhang namumuhunan, naiwan sina Lian at Veronica sa VIP section ng ballroom. Hanggang kailan ka magpapakamartir, Lian? Tanong ni Veronica habang nakatingin sa malayo habang pinaliligiran ng kanilang mga sariling anino. Alam mo namang, hindi ka niya mahal. Matagal ka na niyang kinamumuhian at ginagawang palamuti na lamang. Hindi pag-ibig ang humahawak sa amin, Veronica. Sagot ni Lian ng may pait. Kasal kami sa mata ng Diyos at ng batas. Kahit na anong gawin mo, ikaw pa rin ang kabit. Ang pangalawang babae, ang walang karapatan sa pangalang De Vera. Humarap si Veronica kay Lian at ang kanyang mga matay nagniningning sa isang kakaiba, matapang at nakakatakot na emosyon. Karapatan? Oh, Lian, wala kang kaalam-alam kung anong kaya kong gawin para makuha ang dapat ay sa akin. Hindi mo kilala ang tunay na Robert De Vera at mas lalong hindi mo alam kung anong nawala sa'yo 18 taon na ang nakakaraan. Naningkit ang mga mata ni Lian, kinabahan sa narinig. Anong pinagsasabi mo? Bago pa makasagot si Veronica, biglang nagdilim ang buong hall. Namatay ang lahat ng ilaw at napalitan ito ng matinding ingay ng basag na bubog mula sa pintuan. Nagsigawan ng mga tao sa dilim nang bumalik ang mga ilaw sa gitna ng usok. Isang lalaking nakajacket na itim, may mga tattoo sa leeg at may hawak na helmet ang nakatayo sa gitna ng stage. Kamukhang kamukha ito ni Ethan, ngunit ang kanyang aura ay puno ng galit, puot at rebelyon. Ito si Lucas, ang illegitimate rebel twin, at ang kanyang pagdating ay ang formal na simula ng pagwawasak sa imperyo ng mga De Vera. Nabalot ng nakakatulalang katahimikan ang buong Grand Ballroom ng Hyatt Hotel. Ang halos 300 bisita na kinabibilangan ng pinakamayayamang negosyante, matataas na opisyal at ng pamahalaan at mga kilalang personalidad sa bansa ay natigilan at nakatitig sa lalaking biglang sumulpot sa gitna ng entablado. Si Lucas, ang kanyang muka
ay eksaktong kapareho ni Ethan De Vera, ang maayos, edukado at paboritong anak ni Robert na kasalukuyang nagpapakasaya sa kanyang pag-aaral sa Harvard. Ngunit magkaibang-magkaiba ang dalawa. Kung si Ethan ay laging nakasuot ng mamahaling Amerikana at may malinis na gupit, si Lucas naman ay may magulong buhok, may itim na leather jacket na punit-punit sa balikat at may madilim na tattoo ng isang nakawagayway na serpent sa kanyang leeg. Lucas, mahinang naibulong ni Lian. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang mabilis na nawawalan ng kulay ang kanyang mukha. Nanginig ang kanyang mga labi sa matinding gulat at takot. Mabilis sumugod si Robert patungo sa entablado. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at pagbabanta. Anong kababuyan ito? Paano ka nakapasok dito? Marumi kang bata! Tumawa ng malakas si Lucas. Isang tawang puno ng pang-uyam at matinding puot na gumuhit sa buong bulwagan. Mabilis nang inagaw ang mikropono mula sa MC na kasalukuyang nanginginig sa takot sa gilid ng stage. Ano ba yan, Dad? Ganyan bang mainit na pagsalubong mo siya? Nawaglit mong anak. Sigaw ni Lucas na umaalingaw-ngaw sa malalaking speaker ng hotel. Napakagandang gabi para sa pamilyang De Vera. Ang perpektong pamilya ng alta sa syudad. Ang bilyonaryong ama, ang martir na ina, at nandito rin palang paboritong kabit. Tumingin si Lucas ng diretso kay Veronica at pilyong kumindat. Bahagyang nagbago ang reaksyon sa mga mata ni Veronica, ngunit agad din itong napalitan ng isang malamig at walang emosyong ekspresyon. Umalis ka dito bago kita ipakulong para sa trespassing. Galit na sigaw ni Robert. Mabilis niyang pinalibutan ng entablado at tinawag ang mga tao. Security! Ilabas ang bastardong yan! 4 na malalaking security guard na may hawak na batuta ang mabilis sa sumugod patungo kay Lucas. Ngunit bago pa man siya mahawakan ng unang guard ay mabilis na pumihit si Lucas. Sa isang mabilis at pamatay na sipa sa muka, na ipatumba niya ang isa at ginamit ang helmet upang patulugin ang pangalawa. Nagsigawan ng mga kababaihan sa takot habang ang ibang bisita ay nagunahan na sa paglabas ng ballroom. Wag niyo akong hahawakan! Galit na sigaw ni Lucas habang mabilis na hinihingal. Humarap siyang muli kay Robert, ang mga matay nagliliyab sa galit. Dumating ako dito para ipaalala sa iyo kung anong uri ka talagang demonyo. Robert De Vera. Akala ng buong mundo napakabuti mong tao. Akala ng lahat ikaw ang simbolo ng tagumpay at kadakilaan. Ngunit ang totoo, isa kang walang pusong halimaw. Manahimik ka! Pigil ni Lian habang pilit na umaakyat sa entablado, luhaan ng mga mata at halos mapatid sa kanyang mahabang gown. Lucas, pakiusap, huwag dito. Huwag mong sirain ang sarili mo, anak. Tumingin si Lucas sa kanyang ina. Sa kabila ng matigas at nakakatakot niyang panlabas na anyo, kitang-kitang matinding sakit at pangungulila sa mga mata ng binata. Ina, pamilya? Mapait na tanong ni Lucas. Matagal niyo na ako itinapon sa dilim, hindi ba? Sinantabi niyo ako sa isang lumang bahay sa probinsya dahil lang hindi ako katulad ng paborito niyo si Ethan. Dahil rebelde ako. Dahil marumi ang pagkatao ko para sa perpekto at makinang na pangalan ng mga De Vera. Ginawa ko yun para turuan ka ng leksyon. Galit na katuwiran ni Robert. Hindi ka marunong sumunod sa patakaran. Puno ka ng kasamaan at galit. Dahil ginawa niyo kong halimaw. Sigaw ni Lucas. Humarap siya sa mga natitirang bisita at sa ilang mamamahayag na patagong nagre-record sa kanilang mga telepono. Gusto niyong malaman ng totoo? Ang dakilang bilyonaryong si Robert De Vera ay walang ibang pinapahalagahan kundi ang kanyang pera at ang kanyang kabit. At ikaw, Lian De Vera, nagpapakamatay ka sa pagiging legal wife habang ang asawa mo binabayaran lahat ng luho ng babaeng yan. Mabilis sa tinuro ng daliri ni Lucas ang nakatayong si Veronica. Lumapit si Veronica ng ilang hakbang nang walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tapos ka na bang mag-tantrums, bata? Gusto mo pang tawagan ko ang pambansang pulisya para sa kasong assault at trespassing? Tumawa si Lucas, isang malamig at nakakapangilabot na tawa. Veronica, ang elite mistress. Napakagaling mo umarte. Ngunit huwag ka masyadong magpakasaya. Alam ko ang ginagawa mo. Alam ko ang bawat galaw mo sa dilim. Bumaba si Lucas sa entablado at huminto ng ilang pulgada lamang ang layo mula sa mukha ni Robert. Babalik ako, Dad, at sisiguraduhin kong sa oras na matapos ako,
Wala nang maiiwan sa imperyo ng De Vera. Kukunin kong lahat ng dapat sa akin. Mabilis at tumalikod si Lucas, isinuot ang kanyang helmet at sumakay sa kanyang malaking sports bike na nakaparada sa mismong foyer ng hall. Si isang mabilis at nag-uumugong na pagpapatakbo ng makina, umaginit siya palabas, nagiiwan ng usok, mga basag na bubog at matinding takot sa puso ng mga De Vera. Pagkatapos ng matinding insidente sa ballroom, mabilis na kumalat sa lahat ng social media at mga pangunahing pahayagan ang video ng panggugulo ni Lucas. Ang reputasyon ng mga De Vera na inalagaan ng ilang dekada ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Sa stock market, bumagsak ng 15% ang halaga ng De Vera Enterprises sa loob lamang ng 24 na oras. Ang perpektong imahe ng kinatatakutang cold billionaire ay tuluyan na nabalot ng iskandalo. Sa loob ng malawak at marangyang mensyon ng mga De Vera, nakakabingi ang katahimikan. Nakaupo si Lian sa tapat ng kanyang vanity mirror, tulala habang pinagmamasdan ng sariling refleksyon. Pumapasok mula sa likuran si Robert, galit na galit habang marahas na inalis ang kanyang suit at tinatapon to sa sahig. Kailangan mong gumawa ng pampublikong pahayag bukas na bukas din, Lian! Malamig at pasigaw na utos ni Robert. Sabihin mo sa media na may malalang sakit sa pag-iisip si Lucas. Sabihin mo na matagal na siyang nagpapakonsulta sa psychiatrist at gawa-gawa niya lang ang lahat ng kwento dahil hindi mo siya binibigyan ng perang pambili ng droga. Dahan-dahang lumingon si Lian kay Robert. Ang kanyang mga mata na dating puno ng pagsunod at pagmamahal ay wala nang natitirang emosyon, kundi purong puot at matinding pagod. Sakit sa pag-iisip? Droga? Mahinang tanong ni Lian, ngunit bawat salita ay may matinding patalim. Anak mo si Lucas, Robert. Anak natin siya. Kambal siya ni Ethan. Paano mo nasisikmurang ipagkanulo at sirain ang sarili mong kadugo para lang sa pera at sa marumi mong reputasyon? Dahil ang reputasyon na yan ang nagpapakain sa atin. Galit na sigaw ni Robert habang dinudutot ang mesa. Isang malaking banta si Lucas sa kumpanya. Kung malalaman ng board of directors at ng ating mga foreign partners na may anak akong sangkot sa mga illegal street racing at underground fights, tatanggalin nila ako bilang CEO. Yun ba talaga ang mahalaga sa'yo? Umiiyak ngunit nanginginig sa galit na tanong ni Lian. Kaya mo ba siya itinago sa probinsya noong 12 taong gulang pa lang siya dahil mas gusto mong linisin ang pangalan mo kaysa iligtas at gabayan ng anak mong nagdurusa? Hindi mo naintindihan negosyo, Lian. Wala kang alam! Galit na bulyaw ni Robert bago mabilis na tumalikod. Pabalagbag na isinara ang pinto at lumabas ng mansyon. Mabilis na nagmaneho si Robert patungo sa kanyang paboritong penthouse apartment sa downtown Makati. Doon siya nagtutungo tuwing ayaw niyang makitang muka ng kanyang asawa at tulad ng inaasahan, sa loob ng dimlilit na silid, naghihintay ang kanyang elite mistress. Si Veronica, nakasuot si Veronica ng isang simpleng white silk na robe at may hawak na baso ng mamahaling red wine habang nakatitig sa makinang na ilaw ng lusod mula sa napakataas na glass window. Mabilis na lumapit si Robert sa likod ni Veronica at nanggigigil na yumakap sa bewang nito. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng babae. Ikaw lang ang nagbibigay sa akin ng katahimikan, Veronica. Ang asawa ko, wala nang ginawa ko, hindi sisihin ako sa lahat na nangyayari. Ngumiti si Veronica at dahan-dahang humarap sa bilyonaryo. Hinawakan niyang pisngi ni Robert gamit ang kanyang malambot at mabangong kamay. Palamigin mong ulo mo, Robert. Alam mong hindi ka makakapag-isip ng tama para sa kumpanya kung magpapaapekto ka sa emosyon ng asawa mo. Gagawin kong lahat para maayos to. Bulong ni Robert, desperado ng boses. Gusto kong simulan na natin ang transfer of assets. Ililipat ko sa pangalan mong 30% ng mga shares ko sa De Vera Enterprises. Sa ganitong paraan kapag naghabol si Lucas o kung maghain ng divorce at annulment si Lian, ligtas ang pera sa mga kamay mo. Isang mabilis na kislap ng tagumpay ang gumuhit sa mga mata ni Veronica. Ito ang sandali na matagal niya ng pinapalano. Sigurado ka ba dyan, Robert? Baka lalong magalit si Lian kapag nalaman niya. Wala akong pakialam sa kanya. Matigas sa sabi ni Robert. Ikaw ang kasama ko sa laban na to, Veronica. Ikaw lang nagmamahal at nagtatanggol sa akin nang walang kapalit.
Hinalikan ni Veronica si Robert sa labi, isang halik na puno ng pagnanasa, ngunit walang ni isang patak ng katapatan. Mahal din kita, Robert. Gagawin ko lahat para sa'yo. Ngunit nang pumikit si Robert habang nakayakap sa kanya, ang tamis ng ngiti ni Veronica ay biglang napalitan ng isang napakalamig at nakakatakot na ekspresyon ng paghihiganti. Kinagabihan, habang tulog na tulog si Robert dahil sa labis na kalasingan at pagod, dahan-dahan na tumayo si Veronica mula sa kama. Kinuha niyang kanyang encrypted phone at tahimik na lumabas sa balkonahe. Tumawag siya sa isang hindi rehistradong number. Kumusta ang plano? Tanong ng boses ng lalaki sa kabilang linya. Ang boses ay kay Lucas. Pumayag na ang tanga. Malamig na sagot ni Veronica habang nakatitig sa kadiliman ng gabi. Ililipat niya na sa pangalan ko ang 30% ng mga shares bukas. Ang labis sa pagtitiwala ni Robert sa akin ang magiging sarili niyang kapahamakan. Magaling, sagot ni Lucas sa kabilang linya. May halong galit ang boses. Siguraduhin mo na walang makakaalam nito, lalo na si Mama. Huwag kang mag-alala, Lucas, bulong ni Veronica. Ginagawa ko to para sa atin, para sa hustisya ng lahat ng buhay na winasak ng demonyong si Robert De Vera. Kinabukasan sa gitna ng matinding tensyon at pangamba, sa hinaharap ng kumpanya, ginanap ang isang emergency board meeting sa pinakamataas na palapag ng De Vera Tower. Si Robert De Vera ay nakaupo sa dulo ng mahabang mahogany conference table. Bagamat nakasuot siya ng mamahaling bagay na suit, ay kitang-kita sa kanyang namumulang mga mata ang matinding puyat at pagkabalisa. Sa kanyang kaliwa ay nakaupo ang kanyang legal counsel. Samantalang sa kanyang kanan ay ang kanyang elite mistress, si Veronica. Nakasuot si Veronica ng isang matapang na power suit, nakatali ng maayos ang buhok at may aura ng isang makapangyarihang pinuno na handang lumaban sa anumang bagyo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lian kasamang kanyang sariling pampribadong abogado. Napatigil ang lahat ng board members sa kanilang pag-uusap. Anong ginagawa mo dito, Lian? Galit at pabulong na tanong ni Robert nang makalapit ang asawa. Pribadong pagtitipon na to para lamang sa mga stakeholders. May karapatan ako dito, Robert, sagot ni Lian na may buong katatagan. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Ako ang may hawak ng 20% ng shares ng kumpanyang ito mula sa pamana ng aking ama at nalaman ko na may balak ang ilipat ang malaking bahagi ng iyong mga ari-arian sa babaeng yan. Tumingin si Robert kay Veronica. Nagtataka kung paano nalaman ni Lian ang tungkol sa kanilang lihim na kasunduan. Ngunit nanatiling tahimik, relax at walang emosyon ang mukha ni Veronica habang sumisip-sip ng kape. Hindi mo ko mapipigilan, Lian, matigas na sabi ni Robert. Akin ang mga shares na yon at may karapatan ako na ibigay yun sa kahit na kanino. Si Veronica ang tumulong sa akin para mailigtas ang kumpanya mula sa pagbagsak pagkatapos ng ginawa ng renegade at bastardo mong anak. Anak natin si Lucas! Sigaw ni Lian. Nanginginig ang boses sa matinding sakit. At hindi ko hayaang ibigay mo ang pinaghirapan ng pamilya sa kabit mo. Bago pa man magpalitan ng mas matitinding salita, ang mag-asawa ay maras na bumukas ang pambungad na pinto ng conference room. Pumasok si Lucas, ngunit sa pagkakataon na ito, hindi siya nakasuot ng punit-punit na jacket o pang-araw-araw na pangarera. Nakasuot siya ng isang perpektong tailored dark suit, maayos ang buhok, ngunit nandun pa rin ang kanyang matalim, nakakatakot at nagliliyab na titig. Magandang umaga sa inyong lahat. Malamig na sabi ni Lucas habang dahan-dahang naglalakad paitas. Security! Sigaw ni Robert habang marasa tumatayo tinuturo ang anak. Paano nakapasok ang kriminal na ito dito? Ilabas niyo siya! Umupo ka, Robert. Malamig at utos ni Veronica. Napatigil si Robert, dahan-dahan siyang lumingon kay Veronica, puno ng pagtataka at gulat. Ano? Veronica? Anong pinagsasabi mo? Sabi ko umupo ka. Ulit ni Veronica. Ang kanyang boses ay wala ng kahit na konting lambing o paglalambing na karaniwan niyang ginagamit kapag kasama ang bilyonaryo. Ito ay puno ng matinding otoridad, lamig at karahasan. Sa isang signal mula kay Veronica, nilabas ng kanyang abogado ang isang makapal na leather binder at tinilatag ito sa gitna ng mesa sa harap ng board of directors. Kahapon lamang, sa ganap na 10:00 ng umaga, matagumpay na nailipat ni Mr. Robert De Vera ang 30% ng kanyang mga shares kay Miss Veronica Gomez. Pahayag ng abogado sa lahat.
At kasabay nun sa pamamagitan ng isang legal na kasunduan, pinagbili rin kaagad ni Miss Gomez ang lahat ng kanyang natanggap na shares kay Mr. Lucas de Vera. Parang tinamaan ng kidlat ang buong silid. Napahawak si Robert sa gilid ng mesa habang unti-unting nawawala ng balanse at nagbabagong kulay ng mukha. Veronica, anong kataksilan nito? Tumingin si Veronica kay Robert na may matinding pait, dumi at puot sa kanyang mga mata. Ang ibig lang sabihin nito, Robert, ay napakadali mong utuin. Pinagkatiwalaan mo ko at ginamit kong katangahan mo para sa sarili mong pagbagsak. Bakit? Galit na sigaw ni Robert habang nanginginig ang buong katawan. Binigay ko sa iyo ang lahat. Ang pera, ang luho, ang buhay ko. Bakit mo ko pinagkanulo sa rebelding ito? Lumapit si Lucas sa gitna ng mesa at nilagay ang dalawang kamay sa ibabaw nito, nakatitig ng diretso sa manliliit na mga mata ng kanyang ama. Dahil lang tao na tinatrato mong kabit at ang anak ay tinapon mo sa dilim, ay matagal na nagpaplano para hubaran ka ng kapangyarihan. Napatulala si Lian sa gilid, hindi maiproseso ng kanyang isip ang mga kaganapan. Bakit nagtutulungan ang elite mistress ng kanyang asawa at ang kanyang rebelding anak? Magkasama kayo? Tanong ni Lian, naguguluhan at nangihina. Tumingin si Lucas sa kanyang ina, lumambot ang kanyang mata ng bahagya. Mama, patawarin mo ko kung kailangan ko magpanggap na galit sa'yo noong gabi sa hotel. Kailangan namin gawin yun para mapaniwala si Robert na wala akong kakampi at maging desperado siya na ilipat ang pera kay Veronica. Hindi to maaari. Ipapawala ko ng kasunduan. Nilinlang niyo ako! Sigaw ni Robert habang nagwawala. Huli ka na, Robert, malamig na sabi ni Veronica. Sa tulong ng shares ni Lucas, ng shares ng asawa mo at ng mga shares na nabili namin mula sa ibang board members na ayaw na sa diktadorya mo, kami na ang may hawak na majority control ng De Vera Enterprises. At sa bisa ng voting power na to, tinatanggal ka na namin bilang CEO. Bagsak ang katawan ni Robert na napaupo sa kanyang swivel chair. Ang tinaguriang cold billionaire ay tuluyang nawala ng kapangyarihan sa loob lamang ng isang iglap. Kumuho ang buong mundo ni Robert de Vera. Sa loob lamang ng ilang araw, matapos ang traidor na board meeting, tuluyan siyang naalis sa posisyon bilang CEO. Na-freeze ang halos lahat ng kanyang mga bank account at ang kanyang pangalan ay naging isang malaking babala sa mundo ng negosyo. Ang dating nakakalulang kapangyarihan at yaman ay naglaho na parang usok. Nakatira na ngayon si Robert sa isang maliit, makipot at madilim na apartment sa gilid ng lungsod ng Pasay, malayo sa marangyang mansyon na dati niyang pinagaharian. Nakaupo siya sa saigabang nakasandal sa pader, umiinom ng murang alak habang pinaliligiran ng mga basag na bote. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lian, may dala itong isang makapal na folder na naglalaman ng mga formal na legal documents. Nandito ka ba? Para pagtawanan ang kasawian ko. Malamig at paus na tanong ni Robert nang hindi tumitingin sa asawa. Nagtagumpay kayo. Wala na akong natira. Ang anak mo at ang kabit ko pinagtulungan at hinubaran ako ng lahat. Lumapit si Lian at nilapag ang mga papel sa mesa sa harap ng dating bilyonaryo. Pumirma ka na sa divorce papers, Robert. Tapos na ang paghihirap nating pareho. Tumingin si Robert sa mga papel pagkatapos ay tumitig sa mata ng asawa. Bakit, Lian? Bakit nagawa sa akin ni Veronica ang lahat ng ito? Bakit kasabot niya si Lucas? Anong meron sa kanilang dalawa na hindi ko alam? Bago pa man makasagot si Lian, muling bumukas ang pinto. Pumasok sina Veronica at Lucas. Nakasuot si Veronica ng isang simpleng black dress. Walang mamahaling alahas ngunit puno ng matinding dignidad at authority ang kanyang tindig. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang luma na ninilaw na Manila envelope. Gusto mo talagang malaman ang katotohanan, Robert? Tanong ni Veronica. Ang boses niya ay wala ng halong pagpapanggap, malungkot ngunit puno na nagliliyab na paniningil. Sabihin mo sa akin! Galit na sigaw ni Robert habang pilit na tumatayo at nag-uumpisang magwala. Bakit mo ko ginamit? Gagawin mo bang lahat ng panlulokong ito para lang maging legal wife? Tumawa ng mapait si Veronica, isang tawang puno ng sakit na gumuhit sa buong silid. Legal wife? Akala mo ba yun ang gusto ko? Akala mo bang maging asawa ng isang katulad mong halimaw ang pangarap ko?
Inilapag ni Veronica ang lumang envelope sa mesa. Nilabas niya mula dito ang isang lumang larawan ng dalawang batang magkahawig na magkahawig at isang lumang birth certificate. Tignan mo yan, Robert. Utos ni Veronica. Nanginig ang mga kamay ni Robert habang kinukuha ang larawan. Sa larawan ay may dalawang batang babae na kamukhang kamukha ni Lian. Ano? Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Robert at tuluyang naguguluhan. Tumingin si Robert kay Lian at doon niya nakita ang luhang umaagos sa mukha ng kanyang asawa. Si Veronica. Mahinang sabi ni Lian sa gitna ng kanyang pag-iyak. Si Veronica ay hindi ibang tao, Robert. Naningkit ang mga mata ng dating bilyonaryo habang bumibilis ang tibok ng kanyang dibdib. Anong pinagsasabi mo? Kumarap si Veronica kay Robert at sa unang pagkakataon, nakita ng lalaking purong puot at katotohanan sa kanyang mga mata. Ako, ang kambal na kapatid ni Lian. Ako si Victoria. Nabitawan ni Robert ang larawan at napaatras. Ang buong silid ay nabalot na nakakatulig at nakakapanindig balahibong katahimikan. Ano? Nautal na sabi ni Robert. Kapatid? Oo, Robert, sagot ni Victoria na dating Veronica. 18 taon nang nakakaraan bago mo pinakasalan si Lian. Pinalabas ng pamilya mo na namatay ako sa isang aksidente dahil ayaw ng pamilyang De Vera na magkaroon ng 2 tagapagmana mula sa pamilya namin. Ginipit mo ang pamilya namin. Sinira mong buhay ko. Tinapon mo ko sa ibang bansa at pinagkaitan ng pangalan at pagkatao. Mapait at galit na nagpatuloy si Victoria. At nang bumalik ako, gamit ang ibang mukha bilang si Veronica, nakita ko kung paano mo tratuhin ang kapatid ko. Nakita ko kung paano mo ginawang impyerno ang buhay ni Lian. Nakita ko kung paano mo tinapon si Lucas sa probinsya at pinagkaitan ng pagmamahal dahil lang hindi siya tumutugma sa pamantayan mo na perpektong anak. Napahawak si Robert sa kanyang ulo at tila nawawala ng bait. Hindi ko yun alam. Wala kang alam dahil wala kang pakialam sa kahit na kanino kung hindi sa pera mo lang. Galit na sigaw ni Lucas. Lumapit ang binata at tinakbayan ng kanyang inang si Lian at ang kanyang tita Victoria. Pumasok si tita Victoria sa buhay mo bilang isang elite mistress, hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil yun lang ang tanging paraan para makalapit siya sa'yo. Makuha ang tiwala mo at bawiin ang lahat ng ninakaw mo sa pamilya namin. Ito ang pinakamalaking plot twist. Si Veronica ay hindi kailanman naging kabit na naghahangad ng korona bilang legal wife. Ginamit niya ang titulong elite mistress at ang kahangalan ni Robert upang makuha ang tiwala nito. Bawiin ang mga ari-arian at ibigay ang hustisya para sa kanyang kapatid na si Lian at sa kanyang pamangkin na si Lucas. Si Robert De Vera ay natalo hindi ng kanyang mga kaaway sa negosyo, kundi ng mismong pamilyang kanyang winasak at pinagsamantalahan. Ilang linggo ang mabilis na lumipas matapos mabunyag ang totoong pagkatao ng pampublikong tinaguriang elite mistress, si Victoria Gomez, ang nawawalang kakambal ng kapatid ni Lian. Ang balita tungkol sa dramatikong pagbagsak ng imperyo ni Robert De Vera ay naging pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng negosyo sa buong bansa. Wala nang natira kay Robert. Ang kanyang mga mansyon, mamahaling sasakyan, mga shares at maging mga pampribadong bank accounts ay mabilis na naisangla at naipasa na sa ilalim ng bagong tatag na korporasyon, ang LNV Holdings na pinamahalaan ni Lian, Victoria at Lucas. Ang bilyonaryo na dating kinatatakutan at niluluhuran ng lahat ay naging isang taong walang awa. Nag-iisa sa isang maliit at lumang paupahang kwarto sa gilid ng Maynila. Isang hapon, habang umihip ang malamig na hangin sa gitna ng alikabok, pumunta si Lucas sa kinaroonan ng kanyang ama. Nakaupo si Robert sa isang lumang bangko sa tabi ng bakanting lote. Nakatitig sa malayo, mukha siyang tumanda ng 20 years. Ang kanyang pasadyang suit ay napalitan ng simpleng t-shirt na kupas at lumang maong. Lumapit si Lucas at dahan-dahan na tumayo sa tabi ng matanda. Anong ginagawa mo dito? Mahinang tanong ni Robert nang hindi tumitingin sa anak, pausang boses sa matinding pagod at labis sa paninigarilyo. Narito ka ba para insultuhin ako? Para ipamukha sa akin na nanalo ka na at lubos mo nang naipaghiganti ang buhay mo? Tumingin si Lucas sa malayo, pinagmasdan ng papalubog na araw sa mga lumang gusali. Ang galit at puot sa kanyang puso na matagal niyang dinala mula nung bata pa siya ay tila unti-unting napapawi, napapalitan ng matinding awa sa taong dating itinuturing niyang halimaw. Hindi, Dad. Mahinang sagot ni Lucas, walang halong galit ang boses. Dumating ako dito para ibigay sa'yo to.
Inabot ni Lucas ang isang puting envelope. Binuksan ito na nanginginig ng mga kamay ni Robert at nakitang isang pampersonal na bank passbook at susi ng isang maliit ngunit maayos na bungalow house sa Tagaytay. Ano? Ano ito? Nagtatakang tanong ni Robert. Napatingin siya, anak. Galing yan kay Mama at Tita Victoria. Paliwanag ni Lucas. Kahit na pagkatapos ng lahat ng kababuyan at sakit na ginawa mo, ang pagtrato mo kay Mama na parang palamuti at ang pagtatapon mo sa akin sa dilim at ang pagsira mo sa buhay ni Tita, hindi ka pa rin nila gustong makitang mamatay sa gutom o nanlilimos sa kalsada. Yan ang bahay kung saan ka pwedeng tumira ng tahimik. May sapat ka ring allowance buwan-buwan mula sa pondo ng pamilya. Napatitig si Robert sa hawak na susi, ang mga mata ng dating cold billionaire na kailanman hindi nakitaan ng kahit na isang patak ng luha ay biglang napuno ng matinding pagtangis. Sa unang pagkakataon sa kanyang buong buhay, lumuhod at umiyak si Robert De Vera. Hindi dahil nawala ang kanyang mga bilyon, kundi dahil na-realize niya kung gaano kabuti ang mga taong patuloy niyang sinaktan at pinagkaitan. Bakit? Bakit ginagawa niyo to sa akin? Hagulol ni Robert habang hawak ang kanyang muka. Naging masama akong tao sa inyo. Naging walang pusong asawa ko kay Lian. Mas pinili ko ang pera, kapangyarihan at ang sarili kong kamangmangan kaysa sa inyo. Dahan-dahan na lumuhod si Lucas sa harapan ng kanyang ama. Hinawakan niya ang balikat ni Robert. Rebelde ako, Dad. Galit ako sa buong mundo dahil akala ko itinapon ako dahil marumi ako. Ngunit natutunan ko kay Mama na ang totoong lakas ay wala sa galit o sa perang hawak mo. Wala sa pagiging bilyonaryo. Nandun yun sa kakayahang lumaban para sa katotohanan at sa kakayahang magpatawad. Isang mahigpit na yakap ang binigay ni Robert sa kanyang anak. Ang yakap ngayon, na puno ng pagsisisi at paghingi ng tawad, ang naging huling tuldok sa matagal at madugong digmaan ng pamilya De Vera. Si Lucas na dating tinuturing na illegitimate rebel twin, ang naging tulay upang maibalik ang kahit na konting dignidad sa kanyang nawasak na ama. Samantala sa pinakamataas na palapag ng dating De Vera Tower na pinalitan na ngayon ng pangalang LNV Holdings, nakatayo ang magkapatid na Lian at Victoria sa harap ng malaking glass wall. Nagawa na natin, Lian, nakangiting sabi ni Victoria habang nakatitig siya malayang langit. Nakuha na natin ang hustisya. Malaya ka na sa anino ni Robert. Tumingin si Lian sa kanyang kapatid at ngumiti ng may tunay at malalim na kaligayahan. Salamat, Victoria. Kung hindi dahil sa katapangan mo na magpanggap bilang isang elite mistress at pasukin ang madilim na mundo ni Robert, baka hanggang ngayon nagdurusa pa rin ako sa pagiging martir. Ginawa kong dapat kong gawin para sa ating pamilya. Sagot ni Victoria, ngunit ngayon tapos na ang paghihiganti, panahon na para maghilom ang lahat ng sugat. Isang taon nang mabilis na nakalipas matapos ang makasaysayang pagbagsak ng imperyo ni Robert at ng muling pagbangon ng pamilya sa ilalim ng LNV Holdings. Ang madilim na usok ng galit, pagtataksil at paghihiganti na matagal na naghari sa pamilyang De Vera ay tuluyan na napalitan ng pambihirang katahimikan. Sa isang tahimik, luntian at napakagandang farmhouse sa malamig na mga burol ng Tagaytay, naroon si Robert De Vera. Malayo na siya sa pambansang larawan ng kinatatakutang cold billionaire. Ngayon, nakasuot siya ng simpleng kamiseta at nakalubog ang mga kamay sa lupa habang nag-aalaga ng mga bulaklak at gulay sa kanyang bakuran. Bagamat wala na sa kanya ang karangyaan, mamahaling sasakyan at milyong-milyong ari-arian, natagpuan niya sa unang pagkakataon ang kapayapaan na kailanman ay hindi nabibili ng kanyang yaman. Isang maaliwalas na hapon ng linggo, isang kulay itim na SUV ang dahan-dahan na huminto sa tapat ng kanyang kahoy na bakod. Bumaba mula dito si Lian kasama si Ethan na porma lang nakatapos ng kanyang pag-aaral sa Harvard at si Lucas bahagyang nagulat si Robert na patigil siya sa pagbubungkal ng lupa. Mabilis na tumayo at nagpunas ng kamay sa kanyang apron. Lian, Ethan, Lucas, nautal at may halong kabahan na bati ng matanda. Unang lumapit si Ethan, walang pag-aalinlangan na niyakap ng paboritong anak ang kanyang ama. Kumusta ka na, Dad? Balita ko mula kay Lucas ay maganda raw at masaganang ani ng mga gulay mo dito. Maayos ako, Ethan. Nakangiting sagot ni Robert habang nanginginid ang luha sa kanyang mga mata habang nililingon si Lucas. Salamat sa pagbisita niyo sa akin. Lumapit niya si Lian, bagamat formal at legal lang natapos ang kanilang kasal sa tulong ng annulment, wala nang kahit na konting puot o pait sa kanyang mga mata.
Ang nitara na lamang ay ang malalim na respeto para sa lalaking naging bahagi ng kanyang kabataan at ama ng kanyang mga anak. Dinalan ka namin ng paborito mong merienda, Robert, malambing na sabi ni Lian. Gusto ko rin makasama ng mga bata ngayong katapusan ng linggo. Naupo silang apat sa simpleng beranda ng bahay habang umiihip ang malamig na hangin ng Tagaytay. Si Lucas at Ethan, ang kambal na dating magkalayo ang mundo, ang isa ay rebelding tinapon at ang isa ay lumaking pinaligiran ng luho, ay nagtatawanan na ngayon habang nagpapalitan ng kwento. Nagkasundo ang dalawa nang tuluyang matapos ipaliwanag ni Lucas ang lahat. Si Ethan na may malinis at mabuting puso ay walang naramdamang inggit. Sa halip labis siyang humanga sa katapangan ng kanyang kapatid upang iligtas ang kanilang ina. Alam mo bro, biro ni Ethan kay Lucas habang umiinom ng kape. Dapat ikaw nang humawak ng posisyon bilang Vice President for Operations sa kumpanya. Mas magaling ka pang mag-analyze ng galaw ng merkado kaysa sa akin. Tumawa ng malakas si Lucas. Ang kanyang kilalang rebelding ngiti ay masayahin na ngayon. Ayoko na masyadong maraming suit at necktie, Ethan. Mas gusto kong patakbuhin ang ating bagong racing and logistics firm. Pero kapag nagipit ka sa board meetings, tawagan mo lang ako at tutulungan kita. Napanood ni Robert ang kanyang dalawang anak mula sa malayo. Isang mapait ngunit may halong malalim na kagalakan ang humaplos sa kanyang dibdib. Mali ako nung isipin kong si Ethan lang ang kakayaning magdala ng pangalan ko. Pareho kayong magaling, matapang at mas mabuting tao kaysa sa akin. Nakalipas na yun, Robert, mahinang sabi ni Lian habang nakatitig sa kanyang mga anak. Ang mahalaga ngayon ay natuto ka na at masaya ang pamilya. Habang nagkwakwentuhan ng lahat, isa pang sasakyan ang dumating. Bumaba mula dito si Victoria. Nakasuot siya ng isang simpleng white sundress. Malayo sa matapang, sexy at marangyang imahe ng elite mistress na si Veronica. Ngumiti siya ng tapat sa lahat at tumupo sa tabi ng kanyang kakambal na si Lian. Tita Victoria, bati ni Lucas habang kumakaway. Kumusta ang ating rebel twin? Biro ni Victoria. Narinig ko na balak mo na magtayo ng sarili mong professional racing team. Oo tita, at ikaw ang gagawin kong main sponsor. Sagot ni Lucas na kinatawan ng buong pamilya. Sa sandaling yon, habang pinagmamasdan ni Robert ang salo-salo ng kanyang pamilya, naramdaman niyang isang bagay na kailanman hindi maibibigay na kapangyarihan. Ang tunay na warmth ng pagpapatawad at ang paghilom ng mga sugat ng nakaraan. 2 taon ang mabilis na nakalipas matapos ang makasaysayang pagkakabunyag ng mga lihim ng pamilyang De Vera at Gomez. Isang napakalaki at napakarangyang charity gala ang kasalukuyang ginagarap sa Grand Ballroom ng Soler Resort. Ngunit sa pagkakataon na ito, ang kaganapan hindi para sa mga elite na gustong magpaligsahan sa yaman o magpanggap na perpekto. Ito ang taunang fundraising event ng De Vera Gomez Foundation, isang malawak na organisasyong nagbibigay ng libreng edukasyon, scholarship at proteksyon sa mga pinalayas at abandoned children. Isang dakilang advocacy na formal na binuo ni Lian, Victoria at Lucas. Sa gitna ng grand stage, sa ilalim ng mamakinang na chandelier, nakatayo si Lucas De Vera. Nakasuot siya ng isang napaka-eleganteng tailored tuxedo, ngunit mapapansin pa rin ang maliit na tattoo ng serpent sa kanyang leeg, isang markang patuloy na nagpapaalala sa kanyang pinagmulan at hindi na kailanman kinahihiya. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang kanyang kakambal na si Ethan, kapwa mukhang matured, matatag at makapangyarihan. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula ni Lucas sa mic. Ang kanyang boses ay buo, puno ng kumpiyansa at nandoon ng matinding karisma. Ilang taon nang nakakaraan, akong tinuturing na illegitimate rebel twin. Isang taong galit sa mundo. Walang pangarap, itinapon sa dilim at walang ginawa kundi manggulo at magprotesta. Tumingin si Lucas sa pinakagitnang VIP table kung saan nakaupo si Lian, Victoria at si Robert na pumasok bilang special na guest of honor. Ngunit natutunan ko na ang buhay ng isang tao, hindi kailanman tinakda ng ating mga pagkakamali, unang sugat sa ating nakaraan. Pagpapatuloy ni Lucas habang nakatitig sa kanyang pamilya. Ito ay tinakda na kung paano tayo bumangon, kung paano tayo lumalaban para sa katotohanan at kung paano tayo nagpapatawad. Ang pundasyong ito ay binuo mula sa matinding sakit at pagtataksil. Ngunit ngayon, ito ay simbolo ng pag-asa para sa libu-libong kabataan.
Isang nag-uumugong na palakpakan ng sumabog sa buong venue. Umiiyak sa matinding kagalakan si Lian habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang kambal na kapatid na si Victoria. Si Victoria isa ng ganap na matagumpay na businesswoman at kilalang philanthropist. Wala nang pampublikong imaheng elite mistress na si Veronica na ginamit lamang bilang sandata ng paghihiganti. Siya na ngayon ay formal lang kinikilala bilang Victoria Gomez, ang may pagmamalaking co-founder at managing director ng LNV Holdings. Natagpuan na rin niya ang sarili niyang kalayaan at hindi na kailanman magtatago sa anino ng ibang tao. Si Lian naman ay tuluyan ng nakawala sa kadena ng lungkot at takot. Siya na ang tumatayong chairman ng kumpanya. Isang babaeng may sariling tayog, kapangyarihan at dignidad na hindi na kailanman magiging martir o magpapaapi sa kanino man. Pagkatapos ng opisyal na programa, naglakad-lakad ang buong pamilya sa tabing dagat ng Manila Bay habang pinagmamasdan ang napakagandang paglubog ng araw at ang hanging nagmumula sa karagatan. Lumapit si Robert kay Lian. Salamat Lian. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng kasalanan ko, pinayagan mo pa rin ako na maging bahagi ng buhay ng ating mga anak. Ngumiti si Lian, isang malaya, magaan at tunay na ngiti. Nararapat lang Robert, nagbago ka na at yun ang pinakamagandang regalong na ibigay mo sa sarili mo at sa ating pamilya. Humarap din si Robert kay Veronica, may matinding respeto sa kanyang mga mata. At ikaw Victoria, patawad sa lahat ng pagnanakaw ko sa buhay mo noong araw. Ngumiti si Victoria, isang tapat na ngiti na walang bakas ng galit. Pinatawad na kita, matagal na Robert, dahil kung hindi mangyayari ang lahat ng yun, hindi natin matututunan ang tunay na halaga ng pagmamahal at ng pamilya. Lumapit sina Lucas at Ethan sa kanila habang hawak ang mga baso ng champagne para sa isang huling toast. Para sa bagong simula ng pamilyang De Vera at Gomez, sigaw ni Lucas habang masayang tinataas ang kanyang baso. Para sa bagong simula, sabay-sabay na sagot ng buong pamilya. Sa paglubog ng araw sa kalangitan, ang matinding dilim at dusa na dating bumalot sa buhay ng cold billionaire, ng elite mistress at ng illegitimate rebel twin ay tuluyan na napalitan ng liwanag. Isang kwento ng pagtataksil, galit at paghihiganti na nagtapos sa hindi inasahang pagpapatawad, pagmamahalan at isang tunay at walang kapantay na happy ending. At diyan nagtatapos ang kwento ng mga De Vera at Gomez. Nakakaloka hindi ba? Akala natin simpleng agawan lang ng yaman at lalaki. Yun pala isang maingat na dinisign ng paghihiganti ng magkapatid. Mula sa pagiging cold billionaire hanggang sa pagiging elite mistress at rebel twin. Pinatunayan ng kwentong ito na walang imperyong hindi guguho kapag kasalanan at kasinungalingan ang naging pundasyon. At ang tunay na kapangyarihan ay wala sa yaman, karangyaan o sa kakayahang manakit ng kapwa. Naroon ito sa lakas ng loob ng paninindigan, ang katotohanan at magpatawad. Pinapaalala sa atin ng kwentong ito na kahit gaano kalaki ang galit o sugat na dinadala natin mula sa nakaraan, ay hindi natin ang paghihiganti ang tunay na nagpapalaya sa atin, kung hindi ang paghilom at pagpapatawad. Ako pong muli si Miss Maria at maraming salamat po sa inyong pakikinig.